Hello, magandang araw po sa lahat. Good day po to everyone. Ako po muli to si Luningning at yan sa Lara. Nag-live po tayo ngayon para po meron pong maihatid sa inyong kwentong sana meron po tayong mapulot na aral. Kasi po, eto po, sana pag pinanood po nyo, tapusin nyo po para malaman po ninyo kung ano po ang ibig sabihin ng aking inilalive. Kasi po, tungkol po ito sa buhay mag-asawa na maganda ang nagiging kapalaran pagdating ng sila nagkaroon na ng edad. Nagsimula po sila sa story po ng una nang sila ikinasal. Siyempre, wala pa pong anak. Ang lalaki at babae po, pareho pong naghanap buhay. Ang hanap buhay, eto po ay, for example, parang pwede natin pong tingnan kung ito po ang nararapat at maganda. Kasi po, marami po akong nakikita. Meron pong ang babae at lalaki, pareho pong naghanap buhay. Ang hanap buhay po ng babae ay sa mga department store. Yung iba naman, nag-office. Yung lalaki, ganun din po. Meron naman po na mag-asawa, yung magbobote, magbabakal. Nagsimula rin po sila ng ganun. Sweet, di po ba? Meron naman po na ang hanap buhay po ng lalaki ay construction. Sa nakikita ko po, ang babae po, bahay lang. Pero, ang babae po, nasa bahay nga lang. Pero, ang tungkulin po niya sa kanyang asawa, hanggang doon na lang po ang pagmamahal, pagdating po galing sa trabaho, galing construction, o saan man pong anong klaseng hanap buhay, pinagsisilbihan niya po, pagdating ng bahay, pupunasan ng pawis, bibigyan ng damit na bibihisin para pamalit, or panligo na inihanda, at luto na ang pagkain. At pagkatapos na maligo o magpalit po ng damit ang lalaki, kakain na lang. Nasa pinagsisilbihan po ng asawa. Napakasarap po, di po ba? Yun ang sweet ang pagsasama. Na pag tumagal, hindi nagloko ang lalaki, ang babae ay tuon sa pagsilbi sa kanyang asawa dahil ang sabi po nga, ang pangaral po nga sa atin ng Panginoon Diyos, sa totoo lang, ang buhay po natin na nag-aasawa, ang lalaki siyang maghanap buhay, ang babae nasa bahay para pagsilbihan ang lalaki. Pero kung parehas po sila naghahanap buhay, okay lang din po. At least nagtutulungan. Nakakapag-ipon dahil nagtutulungan po sila. Pagdating po ng araw, syempre nakakapag-ipon sila kung sakali sila po ay wala pang napundar na sariling bahay o lupa, mapupundar po nila ito dahil sa sipag at tiyaga nilang mag-asawa, di po ba? Pag sila ay nagkaroon ng supling, magiging masaya po sila lalo. Kasi po, meron po silang magandang sinimulan hanggang sa nagkaedad sila, depende nang ang kanilang mga anak mapapag-aral nila at mapapagtapos, syempre, kasi po masipag at masinop silang mag-asawa, di po ba? Kaya po, ending po nun, pagka po tumanda sila, meron po silang dudukutin. At ang mga anak, mas susubaybayan nila ang ginagawa. Dahil sa pag-aaral, susubaybayan ng babae ang kanilang mga anak para matulungan kung anong magandang asal at matuto rin sa eskwelahan. Dahil ang lalaki ay naghahanap buhay. Pagpalagay, driver yung lalaki or ng four wheels or ng tricycle. Ang babae naman nasa bahay, naasikaso ang mga anak. O kaya naman, ang babae naman ay tumutulong din sa asawang lalaki. Na ang lalaki, driver, ang babae, gumagawa ng paraan, nananahi or nagtitinda
Di pagka po sila tumanda, meron po silang inipon sa mga anak, ay meron silang dudukutin para sa pag-aaral at sa kanilang pagkain. Pero ngayon po sa panahon natin, alam ko po napakahirap. Ang ating pong bilihin ay mahal. Ang gobyerno po natin ay talagang marami pong inaasikaso. Kaya po siguro hindi nabibigyan ng pansin ang pagtaas ng bilihin at kung sakalit napapansin po nila pero ng gobyerno, ng government natin ang pag-control sa bilihin, pagtaas, di po ba na naibababa, tumataas. Kaya ang problema po, ang sahod po nga ng bawat isa ay nasasapat sa pamilya. Pero kung nagsimula nga po mula pagkakasal, ay nag-ipon sila, meron po silang maaasahang madudukot para po sa pag nagkaroon ng supling ay meron po silang hapin o tinatawag na maitutustos sa pag-aaral hanggang sa makatapos. Kung magtutulungan, di po ba? Di ba po masaya yon? Yun naman pong magbubuti na sinasabi ko sa inyo, magbabakal. Ultimo po, pako sa kalsada, basta't mayroong maliit na bakal. Iniipon po yun. Hindi po kayo maniwala, bata pa sila. Ito po may kukwento ko. Yun po, ay ang end po na nalaman po ninyo sa bayan po ng nalalaman ko, hindi ko nasasabihin yung taong yun, mga pako, basta kahit na ang liit na bakal or what, pinupulot sa kalsada pag sila'y naglalakad at inipon po nila yon. Alam po ninyo ang naging ending, hindi po kayo maniniwala, isa po siya sa mayaman sa bayan nila na ang ganda po ng bahay, mansyon, ang mga anak nakapag-aral hanggang sa makatapos ng kurso. Ang problema po sa panahon po noon, di po ba marami ang anak? Ngayon po, maganda naman at nakokontrol na ang mga supling. Kung ilan, isa, dalawa o tatlo. Di nabibigyan po nila ng atensyon. Kaya po yung kinuwento ko po sa inyo na magbubuti at magbabakal, na mag-asawa, yun po hanggang sa sila nag-aaral ang anak, nakikita ko po, dumadaan pa sa harap ko yun, pinagmamasdan ko, ako'y tuwan-tuwa. Kung kayo po ay nagsubaybay ng unang kinuwento ko yun, happy family ang sabi ko, na binati ko pa. Yung unang supling nila, nasa unahan po ng kanilang kariton, tinutulak nila. Yung mag-asawa, babae at lalaki, tinutulak po ng kariton yung anak nila nakapatong sa mga binupulot nilang karton, bote, bakal. Na yung pong maliliit ay hindi po nila binibenta, inipon po ng inipon. Ayun po yung yumaman na pamilya na gumanda po ang buhay. Yun po ang naging the end nun. Yun naman pong kinento ko na ang nag-opisina na mag-asawa na nagtulungan, meron po kasing nangyari sa susunod na episode ko, ikukwento naman yung mga ganong bagay, pero po, sa totoo lang, mas lamang po ang gumaganda ang buhay ng mag-asawa na nagpapamilya pag po nagtutulungan. Dahil sa sitwasyon po natin katulad ko, mahirap lang din po ako. Meron po kasi na label lang ang buhay sa simula. Ang lalaki naghanap buhay, syempre po, kinukulang ang budget dahil sa mahal ng bilihin, gastusin, kuryente, tubig sa araw-araw, bigas, gasulan, yan na. Yun po ay ito naman ay nalaman ko, nakilala ko dahil ang salita po na noong nga at sa ngayon, karamihan sa mag-asawa na maganda ang buhay, na sitwasyon na talagang pinamanahan ng magulang ng material na hindi sila maghihirap. Meron na sila kung tutuusin, pero ang babae tumutulong pa rin sa lalaki maghanap buhay. Kaya lalong nagiging masagana ang buhay nila at
sweet sila. Kasi di sila namumroblema sa pagsasama nila, di po ba? At meron naman po na mag-asawa na label lang ang buhay na naririnig nila at kawikaan nga, yun nga po, ang may kaya sa buhay na iniwanan ng pamana ng magulang, babae at lalaki, nagtutulungan sa anak buhay kaya lalong gumaganda. Ibig sabihin, tayo pa kaya na hindi tayo mayaman at kung kinukulang po ang sahod ng lalaki para sa budget ng pamilya hanggang sa nakasupling sila, dapat po ang opinion ko kung tutuusin at sa pagkakaalam ko po, tulungan po ng babae sa magandang paraan. Maraming bagay ang maitutulong. Magtinda-tindahan kang maliit sa iyong bahay para nandun ka lang, di po ba? O kaya, marami po kung sabagay, hindi po lahat kasing babae ay meron po ganong kaalaman. Pero yung akin pong opinion ay sa naiisip kong magiging maganda ang takbo ng pagsasama ng mag-asawa at maging sweet sila. Di po ba? Kung kayo po ay nanood at nakinig, sana po meron po kayong napupulot na aral sa aking mga ikinikwento. At meron pa po akong ikukwento sa susunod dahil kasi baka po humaba na to, dalawang mukha ng pagpapamilya. Kung ikukwento ko po rito, mahaba. Ibig sabihin, dalawang history, klase ng buhay ng pamilya. Kasi po dito, yung pinag-usapan natin, maging masaya, maging maligaya, ang buhay mag-asawa. Kaya po, yun ang naisip ko na pinag-aaralan ko sa buhay ng nagpapamilya. Yan po ang mas mainam at maganda para mabawasan po ang mga naghihiwalay na mag-asawa. At eto po yung sinasabing ikinasal sa panahon po natin ay maganda dahil merong basbas ng mahal na Panginoon Diyos na sabi nga, yung kasal, nakatali na sa isa't isa. Pagka nga nakapagpundar silang mag-asawa, parehas po silang magkakaroon ng magandang bukas pag sila'y tumanda na. Meron po akong ikukwento pang napakadami para po sa dalawang mukha nga ng buhay ng pamilya. Pero sa susunod ko na po ikukwento. Hanggang dito na lang po. Sana may napulot po kayo ng aral dito po sa mga naikwento ko na para maging maganda ang samahan ng bawat pamilya, magmahalan, at maging maganda ang pagtanda ay merong mapupulot at merong madudukot at merong bibigay na magandang aral at masusubaybayan ang paglaki ng kanilang mga anak. Dito lang po. Bye-bye. I love you all. God bless.